Magandang araw with pushers! Ako si Inoruki at sa videong ito, aking ituturo sa inyo kung paano nga ba mag-chess. So para matuto tayo mag-chess, kailangan natin kilalanin ang mga pyesa, ang kanilang value points, kung paano ba sila i-set up o itaya, kung paano sila tumira, at kung paano sila kumain, o paano sila mag-capture ng pyesa ng kalaban. Sa umpisa ng laro, ang bawat player ay may tig 16 na pyesa. Ang mga ito ay pawns, kabayo o knights, bishops, rooks, queens, at kings. Ang mga kabayo at ang mga bishops ay nabibilang sa minor pieces, samantalang ang mga queens at rooks naman ay nabibilang sa heavy pieces. So, ang una nating tatalakayan ay ang pawn. Ang bawat manlalaro ay may tig 8 pawns. Sila ay nakapwesto sa harapan ng iba pang 8 pyesa. Ang pawn ang most underestimated chess piece dahil marami ang pawn sa board at nakakahalaga lamang ito ng 1 value point. Ngunit ito isang malaking pagkakamali. Ang ibang sikat na chess players tinatawag ang pawn bilang the soul of chess o ang kaluluwa ng chess. Dahil sa tamang positioning ng pawns ay maaaring maging dahilan na ito ng iyong pagkapanalo. Ang pawn ang may pinakakonting pagpipilian ng tira sa lahat. Sa kanilang unang tira, pwede lamang silang umabante ng 1 o 2 squares tulad ng nasa diagram. Ngunit sa mga susunod na tira ng pawn ay paisa-isa na lamang ang abante. Kailangan pag-isipan ng bawat pagtira na gagawin sa pawn dahil hindi na ito maaaring umatras o bumalik pa. Kung kakain ng pawn ang pyesa ng kalaban, isang paabanteng padiagonal naman ang kanyang tira. Tulad ng nasa diagram natin, meron siyang 2 pagpipilian. Ito ay ang D5 at ang F5. So, sa example natin ngayon, kakainin niya ang D5. Tandaan po natin, bawal umatras ang pawn kung kakain o kung titira. Meron din naman tayong tinatawag na en passant, pawn capture rule. Ang en passant ay isang French word na kung ihahango sa salitang Ingles ay in passing. Para mas madali nating maintindihan, kailangan nating malaman ang mga sumusunod na kondisyon. Nangyayari lamang ang en passant kung mayroong pawn ng kalaban sa 4th rank. Halimbawa dito sa diagram natin ay ang C4. At umabante ang iyong pawn mula sa 2nd rank. Dito sa example natin ay ang B2, pupunta siya sa B4. Ang en passant ay nagagawa lang din kung bagong tira pa lang ang pawn. Kung lumipas na ang isa pang move at hindi nagawa ang en passant, hindi na ito maaaring gawin pa. Meron pa tayong isang example. Yan. D2 pumunta sa D4, then kakainin siya at pupunta sa D3 ang pawn ng itim. So, ganun din po to kung sa black. Kung sa black naman, parang papalitan nyo lang po yung kulay nito at ganun din ang posisyon. Merong isang special na kakayahan ng pawn. Ito ay ang promotion o ang pagdama. Kung ang iyong pawn ay umabot sa back rank ng kalaban o sa dulong bahagi ng board, ikaw ay maaaring mag-promote. Makikita natin dito sa diagram na dumama na tong pawn ng itim. So, pwedeng queen, rook, bishop, o knight ang ipalit natin. Karaniwan sa mga players, ang ipinapalit sa pawn tuwing promotion ay queen. Dahil madali itong makamate. Kasi ang pagdama naman karaniwan ay nangyayari tuwing endgame o sa dulong bahagi ng laro. So, mas madali mong mamamate ang iyong kalaban kung ang gamit mo ay queen. At lumalaki naman talaga ang damang sa bilang ng material kung queen ang ipapalit mo. Ngunit may pagkakataon po na ang kailangang ipalit ay kabayo, bishop, at rook. Sa susunod na videos ko, magpapakita ko sa inyo ng example na kabayo, rook at bishop ang ipinapalit sa promoted pawn.
Knight. Sa umpisa ng laro, ang dalawang kabayo ng isang manlalaro ay nakapwesto sa pagitan ng rook at bishop. Ang value point ng isang kabayo ay 3 points o katumbas siya ng 3 pawns. Minsan tinatawag din po itong horse at nabibilang siya sa minor pieces. Ang tira ng kabayo ay koteng letter L tulad po ng nasa diagram natin. Tatalon ka ng dalawang square sa kakaliliko ng isang square, pwedeng sa kaliwa o sa kanan. Tandaan po natin yung 1-2 liko. 1-2 liko. Ang kabayo ay kayang makasakop ng 8 squares kung ito ay nakapwesto sa gitna ng board. Kahit hindi nito nasasakop ang maraming squares kumpara sa ibang mga pyesa, gamit na gamit naman ang kabayo sa tactics and combinations sa mga laro. Mainam pong gamitin at malakas gamitin ang kabayo sa closed position. Sa mga susunod na lesson ko, gagawa ko ng video na kabayo lang ang topic. Kung gusto mong gumaling sa pagpapatalo ng kabayo, pwede mong tingnan ang mga laro ni dating world champion GM Garry Kasparov dahil magaling talaga siya sa pagmamaniobra ng kabayo. Kung kakain naman ng pyesa ng kalaban ng kabayo, pareho lang ito sa kung paano ito tumira. Korteng letter L lang. 1-2 liko. 1-2 liko. Dalawang squares na pa-horizontal o pa-vertical na direksyon sa kaliliko sa kanan o sa kaliwa ng isang square. Bishop. Ang bawat manlalaro ay mayroong tig isang pares ng bishop na magkaibang kulay. So, isang nakalagay sa light square at isa sa dark square. Ang bawat bishop ay hindi maaaring magpalit ng kulay ng square. Halimbawa, sa umpisa ng laro, nakapwesto na ang bishop sa dark square. Hindi na ito maaaring magpalit from dark square to light square. Basta hanggang sa mamatay na siya o hanggang sa makain na siya, sa dark square lang siya. Ang bishop ay isa din po sa minor pieces. Sila ay nakapwesto sa tabi ng mga kabayo. Tulad ng kabayo, meron din silang 3 points o 3 value points. Ang katumbas ay 3 pawn. Ngunit ang ibang mga grandmasters, 3.3 points ang binibigay sa kanilang value point, lalo na sa mga bukas o open na position. Dahil mas mabilis tumakbo at mas malayo tumakbo ang bishop kumpara sa knight. Ang kabayo po ay magaling sa close position at ang bishop naman ay maganda sa open position. Ang bishop ang ruler ng diagonal sa chessboard. Ang paggalaw ng bishop ay mas madali kumpara sa knight. Mas malayo din ang kaya niyang takbuhin, ngunit hindi nila maaaring matalunan ng mga pyesa tulad ng kabayo. Pwede siyang short range at pwede rin siyang long range. Ito po, long range. Ito naman yung short range. Mas malakas ang bishop kung kumikilo sila bilang pares. Yung mga light and dark squared bishop, mas malakas sila kung magkasama silang kumikilos o meron silang coordination. Sa pagkain o sa pag-capture naman ng pyesa, itutok lang ang bishop sa target mo na pyesa. Yan, makikita po natin dito sa diagram na nakatutok na yung bishop yung sa target niya na pyesa. So, ganyan lang ang pag-capture kung paano siya tumira. Pwede ring short range at pwede ring long range. Basta diagonal po. At hindi siya tumatalon. Trivia time muna tayo, mga wood pushers. Alam nyo po ba na sina Albert Einstein, Kobe Bryant, Bill Gates, Ludwig Beethoven, John Lennon, Benjamin Franklin, Princess Diana, Manny Pacquiao, Abraham Lincoln at Jose Rizal ay ilan lamang sa mga sikat na personalidad na naglalaro ng chess? Rook. Sa umpisa ng laro, ang bawat players ay may tig-2 rook sa sulok ng chessboard. Ang rook ay nabibilang sa tinatawag na heavy pieces at ang kanyang value point ay 5 points o 5 pawns. Ibig sabihin na lamang po siya sa bilang sa bishop at saka sa kabayo. Or pwede rin sabihin mas malakas siya. Isang tira ng rook sa pinakamadaling matutunan. Pwedeng umabante,
pwedeng umatras, pwedeng sa kaliwa, at pwede rin sa kanan. Pero syempre, hindi siya maaaring mag-iba ng direksyon. Sa isang tirahan lang, hindi rin niya maaaring talunan ng iba pang mga pyesa. Pwede rin siyang long range at saka short range. Tulad po nitong rook na to, hindi siya pwedeng lumampas dyan dahil merong nakaharang. Hindi siya pwedeng tumalon. Kahit sa kalaban mo o sa sarili mong pyesa o sa kakampi mong pyesa. Kung kakain naman ng pyesa ang rook, tatapatan lamang ang target piece na gustong kainin. Tulad po nitong nasa diagram natin. Yan. Pwede niyang kainin yung nasa malapit. At pwede rin niyang kainin yung nasa malayo. Queen. So, umpisa ng laro, ang bawat players ay merong tig-isang queen na nakapwesto sa tabi ng kanilang king. Ito ang pinakamalakas na pyesa sa larong chess. Ang halaga ng queen ay 9 points o katumba siya ng 9 na pawns. Para po hindi kayo malito kung sakaling kayo ay mag-set up o magtataya ng inyong mga pyesa, kung ang inyong pyesa ay puti, ang queen ay nakapwesto sa light square. Kung ang inyong pyesa naman ay itim, ang pwesto dapat ng queen mo ay sa dark square. So, yun po ang dapat nyong tandaan. Ito may pinakamalaking nasasakop sa chessboard, kaya itong pinakadelikadong pyesa ng iyong kalaban. Mainam gamitin ang queen sa iba't ibang taktika at mga uri ng pag-atake, kasi marami pong klase ng pag-atake yan eh. So, sa ibang videos ko, i-discuss ko na lang sa inyo para mas gumaling kayo sa combinations, sa pag-atake, at pagdepensa. Kaya dapat po laging iingatan ang queen, huwag agad ilalabas ang queen, at iwasang ilagay sa ipit na posisyon, huwag kung saan-saan pasok ng pasok ang queen, upang maiwasan na ito'y maipalit sa mga pyesang mas mahihina kaysa sa kanya. So, ang tira ng queen ay pwedeng pa-diagonal, pwedeng pa-vertical, at pwede rin po horizontal. At maaari din itong tumira ng malayo, ngunit hindi nito kayang talunan ang ibang pyesa. Ang tira ng queen ay parang pinaghalong tira ng bishop at rook. So, makikita natin dito sa diagram na susubukan ng queen na tapatan itong bishop para makain niya. So, syempre, iwas ang bishop, napadiagonal din ang tira. Yan, ngayon, patirang rook naman ginawa ngayon ng queen. Ngayon, tirang bishop ulit. Yan po, ganyan po kalakas ang queen. Pwede siyang magpalit-palit ng square kung kailan niya gusto. Ang hindi lang niya kayang gawin ay ang pagtira ng kabayo. So, ito, paano ba kumain ng queen? Kung may gustong kainin ng queen, tututukan lamang ang target na pyesa ng kalaban na gustong kainin. So, pwedeng pa-diagonal, pwedeng pa-vertical, o pa-horizontal. So, makikita natin dito kung paano umubos ang queen. Ayan. Ayan, ganyan po siya kalakas. Kaya niyang umubos ng mga pawns. Trivia time muna tayo. Alam niyo po ba, ang jadub ay isang French word na ang ibig sabihin sa English ay I adjust. Ito ay sinasabi kung nais mong ayusin ang posisyon ng iyong pyesa. Halimbawa, medyo magulo yung pyesa mo, wala sa loob ng square. So, kailangan mong sabihin ng I adjust, jadub, o kaya excuse me. Para hindi mo ma-violate yung touch move rule. Kasi kung hindi mo sabihin yan, yung I adjust, excuse me, or jadub, pwedeng sabihin ng kalaban mo na touch move. Ibig sabihin ng touch move, yung pyesa na inaayos mo, yun na yung ititira mo. Ay, so, ingat po tayo sa paghawak ng mga pyesa. King. Ang king ang pinaka-importanteng pyesa sa chess.
Sa umpisa ng laro, nakapwesto ang king sa tabi ng queen. Ang king ay mayroong krus sa ibabaw ng kanyang ulo. Wala siyang katumbas na pawn at kahit anumang pyesa dahil kung mamate mo ang king ng iyong kalaban, tapos na ang laro at idedeklara ka na panalo. Limitado lang ang tira ng king, kaya lang niyang tumira ng paisa-isang square sa anumang direksyon. Ngunit kung sa pupuntahan niyang square ay nakacheck siya o makakain siya ng pyesa ng kalaban, hindi siya doon pwedeng pumunta. Yan. Yan, ibig sabihin po nito, ito yung kaya niyang puntahan. Basta isang square na malapit sa kanya. Kung kakain naman ng king, kapareho lang kung paano siya tumira. Isang square sa kahit anong direksyon. So, merong special na tira ang king. Ito yung pagkakasling niya. Ang purpose po ng pagkakasling ay para maging safe ang king mo. Para hindi basta-basta maatake. Parang itatago mo siya para hindi siya matarget ng kalaban. Mayroon dalawang uri ng pagkakasling. Meron tayong castle king side. Yan. Ito po kasi ang king side. Yan. Tatalon siya ng dalawang square mula sa kanyang original na position. At meron ding castle queen side. Ganun lang din, tatalon ka lang din ng dalawang squares mula sa iyong original position. May mga rules para maging posible ang pagkakasling. Kung ang king at ang rook mo ay hindi mo pa nagagalaw during the game, o hindi mo pa na-move during the game, at kung hindi nakacheck ang hari bago at matapos mag-castling. So, makikita natin dito sa diagram na yung bishop ay nache-check niya tong hari. So po, nache-check niya yung hari. Ibig sabihin, bawal siya mag-castling dahil nache-check siya. Ito rin, bawal din dahil pag natapos ang pagkakasling niya, check pa rin siya ng bishop. So, kontrolado kasi ng bishop itong square na to, kaya bawal siya dyan mag-castling. So, pang posisyon, ang F1 square ay kontrolado din ng bishop na itim, kaya bawal siyang dumaan dyan. Bawal siya mag-castling. So, kung hindi ka makakasling dito, pwede ka naman mag-castling dito sa kabila. Tandaan po natin na pag magkakasling tayo, dapat ang una nating hahawakan ay ang king. Dahil kung rook ang una mong hawakan, maaaring sabihin ng iyong kalaban na touch move. Ibig sabihin nun, ang ititira mo na ay ang rook, kung rook ang iyong unang hinawakan. Kaya dapat, king ang una nyong hahawakan. Ganun din, kung may makalaban kayo, makita nyo na magkakasling siya, pero ang una niyang hinawakan ay ang rook, sabihin mo lang touch move. Ibig sabihin nun, hindi na siya makakapag-perform ng castling at rook nang ititira niya. Magkakaroon lang tayo ng konting quiz para malaman natin kung natutunga ba kayo dito sa video ko. 6 na questions lang po to. So, ano ang value point ng king? A, 10, B, 11, C, 12, D, none of the above. Wala sa nabanggit. Ano-ano ang mga minor pieces? A, rooks and bishops. B, knights and bishops. C, knights and rooks. D, king and queen. Ano-ano naman ang mga heavy pieces? A, kings and queens. B, bishops and queens. C, queens and knights. D, queens and rooks. During promotion, ang pawn ay pwedeng maging A, rook and bishop lang. B, queen and rook lang. C, lahat ng pyesa maliban sa king. D, king.
Anong tawag sa special move na ito? Ano ang tamang setup ng mga pyesa? Ito po ang mga sagot. So, kung tama kayong lahat, congratulations at natuto kayo sa video ko. Kung may mali kayo, siguro maibalikan nyo yung lesson natin. Thank you for watching. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking video. Sana marami kayong natutunan. Huwag nyo po kalimutang mag-subscribe. At kung may mga tanong kayo, comments, suggestions, or mga topics na gusto nyong matutunan, i-comment nyo lang po sa comment sections down below sa baba. See you on my next videos. Once again, I'm Inaruki. Bye, wood pushers!